maulang gabi sa inyo mga idol. Ayan, new project natin, Honda Wave. Ayan, hinatak dito mga idol, hindi naandar. So ito na, problema, ayan, nababasa ng ulan. Ito ay umpisa din mga idol para hindi mapaandar yung ating mga motor. Ulan na rin Honda Wave na rin, pwedeng pasukan ng tubig. So ayan, hindi natin mapapaandar. So sabi ng may-ari, wala daw kuryente. So yun, first step natin mga idol, pagka mga ganitong mga issue ng motor na hindi na takbo, so or hindi na andar, so mabilisan, check muna natin kagad yung kanyang high tension wire kung may nalabas na kuryente. Tinanggal ko na yung spark plug back. Kaya mabilisan lang tayo mga idol, troubleshooting tayo. So dati daw ito nagana sa push start. So siyempre hindi na napapaandar, walang kuryente kasi sigurado wala supply yung kanyang battery. So testingin lang mga idol, nakasusi na natin may kuryente lalabas. Kung may nalabas mga idol na kuryente, mahina. Kung may nalabas naman kuryente, ang problema ay hindi na paandar nung may-ari. So check natin tong kanyang spark plug cap. May nalabas mga idol na kuryente kaya lang mahina. So pinaayos na rin sa ating mga idol itong starter. Dati ito nagana itong starter, ngayon hindi na. So yan din ang ating alamin. So check muna natin kung may gas. So meron. Yan, hindi mawawalan ito ng gas mga idol. Tinitindahan ito ng gasolina eh, may-ari ito. So shut out natin. May-ari ito, Tagasig Bakal, Barangay San Pedro. Okay, wala. Ngayon para malaman natin kung may tumatawid sa spark plug, kakalasin natin mga idol. So ito yung kanyang spark plug mga idol, makain ng langis. Isin lang natin ng konti. Dahil isa din ito mga idol, kaya hindi natin mapaandar. Isa dito sa mga dahilan pagka nagkakaroon na ng langis. Yan. So pag ito ay kinik-start natin mga idol, pag wala lumabas dito ng kuryente, dalawa lang magiging problema niyan. Pwedeng spark plug cap, pwedeng spark plug. Kasi dito sa high tension wire may tumatawid na kuryente. So check natin kung may lalabas. So uli, check natin mga idol kung may lalabas na kuryente. May lalabas na kuryente mga idol. Ang problema, mahina pa rin. Okay, check uli natin, nalinis na natin, abad na uli natin yung spark plug. Mga idol, napaandar natin yung ating lininis yung kanyang spark plug. So ibig sabihin mga idol ay nagkakaroon ng langis yung kanyang spark plug, kaya dumarating sa point na hindi na nila mapaandar. Bago isa pa ito, yan, mapapansin ninyo, papabayaan to sa ulanan. Ganyan yan mga idol. So ating lilinisin din yung kanyang karburador. Ito ang napansin din ko, tayo nang gumana. Dati daw nagana ito mga idol sa kanya sa push start. So pinaayos sa atin yan sa itong ilaw. So ibig sabihin mga idol, may kuryenteng pumapasok papunta ng kanyang CDI, palabas ng kanyang ignition coil, high tension wire.
spark plug combustion chamber. So nagiging issue kaya mahirapan paandarin, nagkakaroon ng langis yung kanyang spark plug. So yun ang nagiging problema nito. So hindi ko naman nakitang, wala naman nalabas na usok. So maaring wala sa timing ang hangin nito. Yan, kaya nagiging rates. So ating lilinisin to at ating itatiming yung kanyang air and fuel mixture mga idol. At pagkatapos noon, saka pa tayo mag-aayos dito sa wiring nya para mapagana natin yung kanyang push start at saka yung kanyang ilaw. Ito naman mga idol ay pang service lang sa dito sa sagingan. Importante dito ay mapaandar lang natin mga idol. So ayan, so makikita ninyo paandar natin, pero kanina walang nalabas na kuryente, kanina mahina bago nilinis natin spark plug. So medyo merong lunod akong nasisilip dito or nakikita. Maaring dito ay baka may tubig dito ang ating carburetor. So ating lilinisin yan mga lods. Okay, yun na nga mga idol, na paandar na nga natin. Nilinis natin yung carburetor, nilinis natin spark plug cap. So ito pinapasukan din to ng dumi, gawa nito. Yan, makita nyo basag. So kailangan din natin silyado yan para hindi dumaloy din yung putik or tubig, dumi papunta sa spark plug. Bago bukod pa doon, sarado yung kanyang sa hangin, yung kanyang air and fuel mixture. So susunod naman natin mga idol, so wala tayong problema sa stator, sa CDI, sa regulator. Okay, gawa ng full wave na are. So yun lang, hindi ko na naipakita sa inyo, napaandar na natin na matagal kanina 5.9. So bagong palit daw yung battery nito, pero sa tingin ko mga idol hindi nagkakarga yung kanyang battery, kumbaga ay medyo mahina, hindi na ganun ka-goods yung kanyang battery. Tapos kailangan natin pailawin ito at saka yung starter bagaganahin daw natin. So titingnan natin kung okay pa yung kanyang starter relay. So yung starter relay nya mga idol, nandyan spark na yan, hanapin natin. Basta dito sa part na ito mga idol, yung kanyang starter relay. So yun ang ating aayusin. Nandito pala mga loads sa loob. Yun yung kanyang starter relay. So hindi na siya wala siyang kahit anong spark at tayo madidinig, nakasusi yan. Yun, so gumagano lang siya mga loads. So pagka ganyan mga loads, yan gumagana naman. Ang problema natin mga loads ay bagsak yung ating voltahe. So i-check natin kung may lumalabas na positive dun sa kanyang starter motor, kasi nagano lang siya, yan natunog pero wala kayong madidinig doon. So hindi nagalaw yung kanyang volt reading. Maaring mga idol sira din yung kanyang starter relay. So yun ang nakikita natin problema dito. At yun nga, okay naman yung kanyang charging, makikita ko sa inyo sa video ito na nagkakarga. Ang problema yung charging system niya, ang problema yung battery, ang tagal na natin pinandar. So yun nga, ayusin natin muna tong ilaw. Yan, so ipapower apply na natin itong mga loads. Dati dito nakalagay, doon na natin ilalagay yung kanyang relay para sa ating mini driving. So yun lang naman ang pinagagawa sa atin, pagganahin natin ilaw at saka starter. So tatlo lang pinagagawa sa atin. Siyempre una, pinandar natin, gawa ng dinaandar, pagganahin daw natin tong ilaw, yung kanyang mini driving, at saka yun, starter, push start. Yun natin pagaganahin yung mga loads. So ngayon hindi na natunog, kanina natunog. Yun, natunog pa rin naman pala. So yun, connection lang tayo mga loads. At pagka kayo mga loads ay maglilinya ng mga busina or mini driving light, so maaaring gumamit kayo ng relay. So ito, magandang klaseng gagamitin natin mga loads. So boss relay. So ito yung number 30 nya, papunta to ng battery, dadaan ng fuse bago pumunta ng positive ng battery. Ito kanyang 86, 85, at ito yung kanyang dalawang 87. Yan mga loads. Yan. So tapos ito, cut lang natin itong mga linyang ito mga loads. Kukuhanin din natin itong fuse. Okay pa naman itong fuse. Yan, kuhanin natin yan. At doon na natin lilinya. Kailangan natin mag-extend ng wire para makabot dito hanggang sa una. So ito, papunta ng ating number 30 battery positive, number 86 accessories wire. Yan, accessories wire ng ating Honda. Bago ito 85, papunta ng ating negative or body ground. Bago ito na yung supply.
Ito yung padadaluin natin sa ating domino switch. Yan natin padadaluin doon sa common. Bago yung pag dating sa common, so dalawang supply yun, isa lang naman kailangan natin. Kung wala naman tong high and low, so yung high na lang natin kukuhanin. So doon tayo magtatap ng positive nito bago yung negative ng ating mini driving light sa body ground din or negative ng battery. So yun lang mga lods, basta lahat ng body ground or ground ng ating kinakabit ay pagsasama-samahin nyo at doon ilalagay sa body ground bago diretso ng negative ng ating battery para intact. Sa hindi po nakakalam sa pag-wiring, kailangan kung intact ang positive, kailangan intact din yung negative para walang kurap. Yun, connection lang tayo mga lods. So, ito pa mga idol yung ating napansin. Sira na rin yung kanya sa battery. Ayan pag walang high terminal, so kaya pala hindi nakakarga mga idol. Tingnan lang natin to. Yan sa battery. Ayo mga idol, tatay na. So bali sira na rin yung kanyang battery mga idol. Yan ang problema. Kaya natin makakabitan ng ilaw. Okay mga lods, ito na yung temporary clearance project ng ating ginawa. So bakit natin sinabi temporary? Kasi nga mga lods, hindi kompleto. Kasi may sira yung kanyang battery, hindi din natin mapapagana yung kanyang starter. So okay na mga 12.4. Ayan, nakakarga. Ibig sabihin mga lods ay gumagana yung kanyang battery system. So yan yung ilaw mga lods. So nilagyan na din natin ng relay. Tumahan na din ang kanyang relay. Kung mapapasin ng mga ito bumabagsak, ibig sabihin yung pasamantalang nilagay ng battery ay baliwala rin kasi ito yung kanyang pinagpalitan shorted. So tapos naka tayo ng tester, negative tayo ng alligator. So dapat i-ilaw yan pag may natawid na positive sa ating starter relay, yung pinaka 87 output. So kung mapapasin nyo, pinipindot ko mga loads pero may contact sa relay, kaya lang wala siyang lumalabas na positive dito. So ayan yung positive para paanda rin yung ating starter motor. Kaya nagiging problema mga loads, palitin ng battery pag may problema din yung kanyang sa relay. Ayan mga loads, yung problema. So ito ginagawa ko pinagpalitan, mas okay pa naman kasi ito shorted ito. Ayan yung kanyang battery, mapapasin na naman. So basta ito mga loads, ang problema na lang, papalitan lang ng battery, paka-plus relay, starter relay mga idol, hindi lang ang kailangan yan. Starter relay at saka battery, okay na, kailangan yan yung kanyang start kasi tumatawid naman yung kanyang sa starter. Ito yung mga idol, bagsak. So dapat pagka yung okay yung kanyang starter relay mga loads, dapat yan makikitaan nyo ng positive. So hindi na umiilaw yung ating test probe o test light. Yan, hindi umiilaw ating test light. Pero okay na, napaandar na natin yung hindi na andar at saka nalagyan natin ang pinakailaw niya mga lods. Napasin nyo naman isang kit lang, okay na. I-install natin yung carburetor bago sinild natin yung kanyang sa carburetor. Yan, nilagyan natin ng stick glue bago dinalutan natin electric tape at saka yung kanyang sa high tension wire sinid din natin mga loads para hindi matilap siya ng tubig, para magkaroon ng ground yung ating spark plug para hindi mababasa. So ganun ang purpose. So yun lang, okay na, napaandar na natin. Kailangan na lang ay battery at saka starter relay. So gagana na yan sa push start. So yun lang ang din natin na-ayos din. Pero ang mas importante dyan mga loads, nahanap natin yung mga naging problema ng motor na ito. So okay na, walang problema sa stator, walang problema sa CDI, maandar. Yan, naglinis lang tayo ng carburetor. Ilinis natin yung kanyang high tension wire, tsaka yung spark plug cap, spark plug. At nagkaroon ng konting langis, nakain ng konting langis, at saka in-adjust natin yung sa hangin kasi sarado-sarado mga loads. So yun lang mga loads, at finally nagawan din natin ang paraan
So yan, may ilaw na rin siya. Yan, mapasin yung mga lods. So. Yan. Okay na.